Magandang umaga po mga ka-farmers. Bali ngayon po ay January 22 na at di ba kung matatandaan nyo po doon sa aking vlog, ito pong baboy na ito ay overdue na po ng isang buwan. Bakit ko po pinabayaang isang buwan? Kasi bali kung mapapanood nyo po yung unang vlog ko dito, yung video po natin, ang due date po niya ay December 22. Pero noong 21 days na po na overdue, noon po ako nag-video dito. At sabi ko, bibigyan ko po ng pagkakataon makalampas ng isang buwan. Alam niyo po kung bakit po isang buwan ang aking binigay na pagkakataon dito bago po tayo magbigay ng Lutalize. Ito po, ang binili kong ito ay Lutalize. Ito po, ginagamit po ito pagka ang baboy ay gusto mong paanakin na. Dahil halimbawa, nagdududa ka na mga mga bulok o kaya ay overdue na, gusto mong paanakin, ang itinuturok po natin dito ay ang Lutalize. So mabalik po ako doon. Bakit ko po pinabayaan na overdue ng isang buwan? Kasi ito po ay sumpit ng August. Ngayon, ang due date po niya nung binilang ko ay December 22. Ngayon ay may posibilidad naman na ako ay nagkamali. Baka halimbawa ay September kung tapos ang napa-record ay August. So binigyan ko po ng pagkakataon mapalampas ng isang buwan. Kaya binigyan ko po, kaya umabot po ng isang buwan to. Yan. Kasi kita ko naman po na wala naman pong gumagalaw sa tiyan. Kaya alam ko na matagal na possible na tunaw yung anak. Kung ito po ay may gumagalaw sa tiyan bago po mag-due date, ay hindi ko po palalampasin ng ganito. Yan po ay palalampasin ko lang ng mga 5 araw at mag-i-inject na po tayo diyan ng Lutalize para sigurado na yun po ay mabuhay pa yung nasa loob ng tiyan. Dahil nakita ko po na wala namang gumagalaw, hindi naman lumaki ang tiyan, lumawit lang ang dede at medyo lumaki ng kaunti lang ang ari. Kaya binigyan ko siya ng pagkakataon na ito po ay makalampas na isang buwan. At ngayon nga po ay January 22. Ang due date po nito ay December 22. Kaya isang buwan na po na overdue itong ating baboy na ito. Kaya ngayon po ay bumili na po ako ng 2 ml lang po ang binili ko na Lutalize. At i-inject po natin sa kanya para po mag-labor na siya. So bali pagka normal po ang anak ng baboy, halimbawa yung gusto mong paanakin, kapag tayo po ay nag-inject ng Lutalize ay within 24 hours manganganak na po yan. Hindi po yan maglalalayo sa 24 hours bago manganak. Pero after po nating ma-inject ito, minuto lang, seconds lang, mararamdaman din po niya agad. Huwag na natin sabihin second, minuto lang, mararamdaman na agad niya na siya po ay nagle-labor. Siya po ay magkakaykay, na doon po ang senyales na siya ay magle-labor. Ito po ay pampalabor. Ayan. Iba po yung pampalabor sa pampahilab. Yung pong iba, ang sabi ay i-inject ko daw po dito ay oxytocin. So, dapat po alam natin kung ano ang gamit ng oxytocin at alam po natin ang gamit ng Lutalize. May video po ako diyan kung ano po ang pagkakaiba ng Lutalize at oxytocin. Ang oxytocin po ay maganda kapag marunong po ang nag-i-inject at alam po kung ano po yung gamit na yon. Pero kapag hindi po ay possible na maging delikado po yung ating ma-compromise yung ating baboy at ang mga biik. So, kung kayo po ay nagbigay ng Lutalize ng oxytocin dito, dahil ito naman po ay possible na tunaw naman po yan. May ibig sabihin, hindi na po malalaki ang anak niyan sa loob. Okay naman siya. Kaya lang, pagka doon sa mga normal na baby niya, at tinurukan mo ng oxytocin tapos wala pang nakakalabas kahit isa, ay possible na maging delikado, makompromise po yung iyong inahin at mga biik. So ngayon ay bibigyan po natin ng bibigyan po natin ng Lutalize itong ating baboy. So ngayon ay bibigyan ko muna siya ng pagkain na kaunti para lang kasi ang gamit lang natin ay disposable na 3 ml lang. Hindi ko alam kung papayag yan, magbigay tayo ng ganyan. 3 ml disposable lang ang aking gagamitin dito para habang siya ay kumakain.
So bibigyan ko muna at i-inject muna natin to. So bali, bigyan ko muna ng kaunting pagkain para at least sa ganon ay malibang siya habang binibigyan at tinuturukan natin. Yan po, nabigyan po natin siya ng feeds. Habang siya ay kumakain ay bigyan po natin sa pamagitan ng disposable. So hindi ko alam kung papayag to. Sana ay ma-inject natin. Bali, kinakamot-kamutan natin. Gawa tayo ng pig pain. Kaya kinakamutan lang natin. Tapos, syempre, ito ay ating itutusok dahan-dahan. Pero dahan-dahanin lang natin. Nakatusok na po siya. Nakatusok natin niya. Tapos, dahan-dahan lang po natin na pisilin hanggang sa yan na po. Nabigay na po natin. Tapos, push lang natin. Massage lang natin. So, naibigay ko na po ang Lutalize sa kanya. Kamot-kamutan lang natin. Okay na. Ang baboy po ay hindi kinakailangan biglain natin ng inject. Kasi pagka binigla po natin, madadala yan. Matatandaan po niya yan. Kita nyo po, ang mga baboy ko po ay hindi mga takot sa inject dahil yun po ay hindi ko binibigla. So, ngayon, okay na po. Wala na pong nangyari na pagpalakat man lang o ano pa man dahil hindi po siya nasaktan at hindi siya nagulat. Bali, atin munang hinimas-himas, ginanto, kamot-kamutan, tapos saka po tayo nagbigay. Saka po natin in-inject. So, ganun lang po yun. Lalo na po kapag kumakain na gayaan, yan po ay hindi po yan para hindi po yan para magwala. Kaya sa pagkakataong ito po ay kumakain pa siya at hindi pa ubos yung kanyang pagkain. Kaunti lang naman po ang aking ibinigay. Yan, nagsaside na lamang po siya ng pagkain dahil nilagyan natin ng konting tubig. Yan po ay maya-maya mararamdaman na niya ang sintomas ng paglilibor. Ngayon, sa pagkakataong ito, kita nyo po, after few minutes po na mabigyan po natin, yan, nagkakaykay na po kaagad siya. Yan o. Mga 1 minute pa lamang nabibigyan natin. Kita nyo po, talab na agad. Kita nyo po, naglilibor na kaagad siya. So ngayon po ay 1:00 ng hapon, January 22. Continuous na po ang paglilibor niyan. Ilalabas na po yung kung merong tunaw o parbo, mga mamified sa kanyang tiyan, ilalabas na po yun. Pero pagka normal na mga biik, mga buhay na biik, ang laman yan, inaabot po yan ng hanggang mga 24 hours bago po manganak. Ganun po yan. Hindi ko lang po alam kapag kaparbo na ganito. Pagka mamified kung, kasi madali naman yung i-anak. Kaya possible hindi yan umabot ng 24 hours. Kita nyo po, nagle-labor na. Hindi nyo po, hindi nyo na maintindihan. Tingnan nyo po, parang matatain na siya. Natatain, nagkakaykay, hindi maintindihan. So, ganun lang po yan, nagle-labor. Yung Thomas na nagle-labor yan. Yan, kita nyo po, napakabisa ng ating binigay. Labor na po agad siya, So, ulitin ko po, kaya po ito ay pinalampas ko lamang ng 1 month. Siyempre, unang-una ay ako'y nang hihinayang baka sakali na September pala ito sumpit. Tapos, August na pa-record. Isa pa, baka sakali na ito ay nag-reheat. Tapos, hindi ko pala napaltan yung record. Kaya, sapat na yung 1 month na ibinigay kong palugit. Dahil alam ko naman na hindi naman siya malalason o ano pa man. Dahil kita ko na wala namang gumagalaw sa kanyang tiyan noong bago siya noong nagbubuntis siya or di kaya ay noong bago mag due date. Kaya alam ko na baka ito ay mamified. Kaya okay lang. Yan po, labor na yan. Ganyan pong kabisa. Few minute lang. Inubos niya lang yung pagkain at yan, nag-labor na siya. Lalabas na po yung kung ano man ang ditong kailangan lumabas sa kanyang tiyan. Yan. So yun lamang po, bigyan ko na lang po kayo ng update sa mga kaganapan dito. Possible na ito ay bukas pa lumabas yung kanyang mamified sa tiyan.
Yan po, maraming salamat. Happy farming everyone.